Isang masayang araw mga bata, kumusta kayo? Sana kayo ay nasa maayos na kalagayan at welcome sa ating panibagong episode ng inyong mga aralin para sa Quarter 3 para sa Filipino 5. So ngayon tayo ay nasa unang linggo ng ating pag-aaral, sabay-sabay nating tuklasin ang kagandahan ng wikang Filipino at ang kahalagahan nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Handa na ba kayong matuto? Tara na at simulan na natin ang ating makabuluhang paglalakbay sa mundo ng Filipino. Ang ating tatalakayin para sa unang linggo ay ang tulang pambata, panguring pamilang, ang kapang pangungusap at may kinalaman din sa video. At narito ang ating mga layunin para sa ating unang linggo. Mga una para sa ating una at ikalawang araw. At gayon din para sa ating ikatlo at ikaapat na araw. Okay, para sa ating unang araw, tayo ay magkakaroon ng balik-aral. Maaari mong panoorin ang awitin o yung video na may kinalaman sa awiting bata. No, hindi siya awiting bata. Awit na may kinalaman sa bata, no, na may pamagat na bawat bata. So maaari mong gamitin yung link diyan sa ibaba o maaari ka rin namang gumamit ng ibang link, no? Basta ang mahalaga, ang papakinggan mo ay ang awitin ng Apo Hiking Society na bawat bata. So kasabay niyan, may mga katanungan tayong nakapaloob na may kinalaman sa ating aralin. So, nilagay ko rito yung mga mahalagang saknong sa awiting bawat bata ng Apo Hiking Society. So, kasabay nito ay ang ating mga gabay na tanong para sa inyong papanoorin. So, may nabasa ka na bang tula tungkol sa karapatan ng bata? At paano mo masasabing tula ang iyong binabasa? At ano ang paborito mong paksa ng isang tula? Okay, so ang inyong napanood na video na awitin o MTV ay may kinalaman sa karapatan ng bata. Ngayon, paano mo ba masasabing tula ang iyong binabasa? Natatandaan mo pa ba yung istruktura ng ating tula? Paano ba ito isinusulat? Ano ba yung mga elemento nito? Ano yung mga katangian nito? At ano ba ang iyong paboritong paksa sa isang tula at bakit? Okay, so para sa ating paghawa ng bokabularyo, tayo ay magkakaroon, yung pabibigyan natin ng kahulugan, ang konotasyon at denotasyon ng mga salita na may kasalungguhit. Maaari kang humanap ng kapareha at bago natin basahin ang tula ay bigyan muna natin ang kahulugan o ibigay natin ang kahulugan sa denotasyon at konotasyon ng bawat salita na nakasalungguhit. So pag sinabi nating denotasyon, ito ay ang literal na kahulugan ng isang salita. At kapag sinabi nating konotasyon, ito yung paano ginamit yung salita o paano siya ginamit doon sa isang pangungusap. O ano yung konteksto, no, kung paano ginamit yung salita sa isang pangungusap. So simulan natin sa unang bilang, bata. Yan, marami ka pang hindi alam dahil bata ka pa. Pag sinabing bata dito sa unang pangungusap, denotasyon, ito ay literal na, ikaw ay literal na bata. Maliit pa lang, wala pang masyadong alam sa buhay o nagsisimula ka pa lang maging curious sa mga bagay-bagay. Para sa konotasyon, siya ang bagong bata ng big boss. O ano kayong ibig sabihin ng bata dito? Pwede siya yung bagong paborito, pwedeng siya yung paboritong utusan, no? At iba pa, batay kung saan ginamit yung salitang, yung konteksto, no? Kung yung pinanggalingan ng pangungusap na ito. Okay, so sunod, natapakan. Ibig sabihin, may isang bagay ka na o naapakan, kumbaga natabunan, ganon. Yun ang kahulugan niya, no? Kumbaga, nadaplisan mo yung kanyang bagong sapatos. Sunod, maraming karapatan ng bata ang natatapakan. Ibig sabihin ng natatapakan dito ay kumbaga hindi nabibigyan ng pansin, na-violate, no? Hindi nabibigyan ng tuon o hindi nagagampanan o naibibigay sa kanila. Sunod naman ang mga bilang, no? Kayo na ang bibigyan ko ng kayo ng pagkakataon para ito ay inyong sagutan. Handa, gumising at paningin. So tumungo na tayo sa ating kaugnay na paksa, no? Bata muna, ako bilang bata. So ang kaugnay na paksa, ang aking pamilya.
So gawing patnubay ang mga gabay na tanong upang may ugnay ang mga dating karanasan ng mag-aaral na inaasang matututunan bago basahin ang tampok na tula. So sa tingin mo, anong pinakapangunahing karapatan ng isang bata? At ipaliwanag ang katagang sa iyo ang mundo kapag bata ka pa. Totoo ba ito o hindi? At magbigay ng 3 karapatan ng mga batang tulad mo. So sa tingin mo, ano ang pinakapangunahing karapatan mo bilang isang bata? Unang-una, 'di ba? Karapatan mong mabuhay sa mundo. 'Yun ang una, 'di ba? So ano pa? Karapatan mong magkaroon ng isang pamilya. Karapatan mo na magkaroon at maitaguyod ka, no, alagaan, bigyan ng edukasyon ng inyong pamilya o ng iyong nanay at tatay. Karapatan mong makapaglaro at makapaglibang, 'di ba? Makapag-aral ng libre at napakarami pang iba. So sabi dito, ipaliwanag ang katagang sa iyo ang mundo kapag bata ka pa. Kasi syempre kapag bata ka pa, kumbaga parang wala kang iniisip na problema. Lahat ng maaari mong gawin ay nagagawa mo. Hindi ba? Wala pang masyado kang iniisip na problema kapag bata ka pa. Ang mahalaga lang sa iyo, 'di ba? Makakain, makapaglaro, no, makapanood ng TV. Yun lang yung pinoproblema niyo kapag kayo ay bata pa. Pero kapag habang tayo ay tumatanda, nadaragdagan na yung ating responsibilidad sa ating sarili, sa ating pamilya, pamayanan at palaki na ng palaki yung ating mga responsibilidad. At magbigay ng 3 karapatan ng mga batang tulad mo, katulad yung nabanggit natin kanina, no, mabuhay, mabigyan ka ng pangalan, makapag-aral, magkaroon ng tahanan, makapaglaro, at marami pang iba. Okay, so ating basahin at bigkasin ang tula na nagawa ni Dr. Maria Fe G. Hicana, Ako bilang isang bata. Ako raw ay batang munti, bata man sa inyong paningin, ngunit may mabuting mithi sa bawat panalangin. Hinuhubog ang mabuting ugali tungo sa magandang gawain. Sarili ay paunlarin, maling kilos ay babaguhin. Pag-aaral ay pagbubutihin upang tagumpay ay kamtin. Gaano man kahirap ang gawain, pipiliting tapusin. Problema man ay dumating, handa itong lutasin. Sa anumang pagsubok, handa itong harapin. Habang ako'y lumalaki, pangarap sari-sari. Lahat ng laro ninanais, umaraw man o gumabi. Bawat bata ay may karapatan, anuman ang kanyang lahi, na dapat nating igalang tulad ng paggalang sa sarili. Karapatan sa payapang buhay ay isa sa aming mithi, malayo sa panganib, pang-aabuso o paghahari. Mabigyan ng sapat na edukasyon para mapaunlad ang sarili, may tahan at pamilyang mag-aaruga sa amin na iginagalang ang aming lipi. Napakaganda, no, ng tula na ito ni Ginang at ni Dr. Maria Fe G. Hicana. Ano ba yung binibigyang pansin dito? No, yung inyong mga karapatan bilang isang bata. So ano ba yung kahulugan ng karapatan? Ang karapatan ay ang mga pangangailangan ng tao na dapat makamit upang makapamuhay ng maayos. Alalahanin din na sa bawat karapatan ay may tungkulin na dapat sundin. Ang buwan ng Nobyembre ay pagdiriwang ng National Children's Month celebration. So kaya naman binibigyang tuon natin dito yung mga karapatan ninyo bilang isang bata. Pero sabi nga, sa bawat karapatan ay may mga tungkulin din na dapat na sundin. Hindi ba? Ganun na lamang ang pagprotekta sa atin ng ating mga magulang. Ganun na lamang kayo pinoprotektahan ng gobyerno at ng batas, hindi ba? Lalo na sa paaralan, kaya may child protection policy. Ngunit dapat nating tatandaan na kaakibat ng mga karapatan na ito ay may mga tungkulin din kayo na dapat sundin. Sa loob ng tahanan, igalang ang mga magulang. Sa loob ng paaralan, igalang ang guro, igalang ang kamag-aral, at igalang ang mga gamit ng ibang tao. Huwag naman nating abusuhin yung karapatan natin na ito. Dahil sa huli, di ba, kapag inabuso mo at ginamit mo sa hindi maganda at ginamit mo yung karapatan mo para apakan naman ang karapatan ng iba, hindi rin nagiging maganda ang bunga nito sa huli. So narito ang 10 karapatan ng bawat batang Pilipino na dapat nating pangalagaan at protektahan. Maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Ibig sabihin, karapatan mong maisilang, no? At mabigyan ng pangalan at nasyonalidad o yung mabigyan ka ng iyong identidad, no, bilang isang
tao. Magkaroon ng tirahan at pamilyang mag-aaruga. Yan, karapatan natin na tayo ay magkaroon ng bahay, pamilya na mag-aaruga at mag-aalaga sa atin. Hindi dapat sila ang aabuso sa atin. Manirahan na payapa at tahimik na lugar. Siyempre, wala rin naman na magulang na nagnanais na itira yung kanilang anak sa isang lugar na magulo, no, at hindi maganda yung magiging epekto nito sa kanilang mga anak. Pero may mga sitwasyon na hindi naiiwasan, no, yung ating mga magulang. Pero sa kabila nito, ginagawa naman nila yung lahat ng paraan para naman kahit pa hindi ganong kapayapa o tahimik yung lugar na inyong kinalakihan, ay lumaki pa rin kayo ng mga mabubuting bata. Pang-apat, magkaroon ng sapat na pagkain, malusog at aktibong katawan. Kaya naman, kung sa tahanan ay nagkukulang, hindi ba? Halimbawa, nagkakaroon ng problema dahil hindi akma, no, hindi kakasya o sumasapat yung sahod ng tatay para sa pagkain ng bawat anak, ay di ba nagkakaroon tayo ng mga feeding program, no, sa ating paaralan, at laging sinisiguro na yung mga bata na kulang sa timbang ay nabibigyan sila at nabibigyan ng masusustansyang pagkain. Kaya yung mga pagkain natin sa feeding ngayon, kung mapapansin nyo, talagang may mga label na, no, ng mga nutrition facts sa likod, yung mga fortified na ng mga vitamins and minerals, yung mga pagkain na ibinibigay sa mga mag-aaral. Kasi nga, kapag ang bata gutom, di ba, walang pumapasok sa kanilang isipan, hindi sila natututo ng maayos. Sunod, mabigyan ng sapat na edukasyon. So, bawat pamilya, bawat magulang ay obligasyon nila na mapag-aral ang kanilang mga anak. Hindi naman kailangan sa private school, kaya nga napakarami nating mga pampublikong paaralan sapagkat isa sa mga karapatan nila ay ang makapag-aral. Kaya parang isa naman din sa tungkulin ng gobyerno ay mabigyan ng sapat at hindi lang sapat, dekalidad na edukasyon ang kanyang mga kabataan. Sunod, mapaunlad ang kakayahan. Dapat ang inyong mga skills and talents ay nade-develop, no, at na-enhance ninyo nang sa gayon ay magamit nyo ito sa hinaharap. Mabigyan ng pagkakataong makapaglaro at makapaglibang. Kaya kung mapapansin nyo, hanggat maaari, no, may mga field, may mga yung ibang mga lugar, kung mapapansin natin, ang mga ibang mga proyekto ng barangay at ng lungsod ay magkaroon sila ng mga park, ng mga playground. Yan ay para sa mga kabataan na hindi lang dapat laging nalululong lang sa gadget yung mga bata. Dapat nakakapaglaro sila, nakakatakbo, natututong makihalubilo sa ibang bata. No? Kumbaga, iba rin kasi yung saya na naibibigay kapag yung naglalaro ka na masaya, nakakasigaw ka, pinagpapawisan ka. Yan. At kasama ng iba mong mga kalaro at kaibigan. Pangwalo, mabigyan ng proteksyon laban sa pang-aabuso, panganib at karahasan. Ito ang medyo masela na bahagi ng karapatan ng isang bata. Dahil hindi naman lingid sa ating kaalaman ng ibang mga kaso, no, na kung saan ang mismong sa sariling pamilya nakakatanggap ng pang-aabuso yung isang bata. Marami tayong klase ng abuso, 'di ba? Verbal na pang-aabuso, no? Meron din tayong physical na pang-aabuso, yung verbal, yung sa salita, no? Nakakatanggap ng mga masasakit na salita. Physical na pang-aabuso, binubugbog, sinasaktan, no? At kung ano-ano pang mga pananakit. Ano pa, may sexual tayong pang-aabuso na nakakalungkot man, pero minsan yung hindi mo inaasahan na tao, ayun pa ang gagawa ng hindi maganda sa iyo, no? Kaya laging mag-iingat. Iingatan talaga ng mga magulang yung kanilang mga anak, lalo na yung anak na babae. At huwag isasantabi, no, kapag may mga ganitong klaseng pang-aabuso. Kailangan na i-report agad ito sa pulisya, no? Maireklamo ka agad dahil hindi maganda rin ang nagiging epekto nito sa buhay ng isang bata. At napakarami pang mga pang-abuso. Mapapasok na yung cyberbullying, kasama na rin yan, no? Panganib at karahasan, yan, magkakasama na yan. So, kailangan maproteksyon na natin ang mga kabataan laban dito. 9, maipagtanggol at matulungan ng pamahalaan at makapagpahayag ng sariling pananaw. Dito naman, sumusobra naman tayo. Mula nung pumutok yung mga iba't ibang social media, hindi na talaga napipigil, no? Yung pagpapahayag natin ng sariling pananaw. Pero sana,
Ito lang yung ano natin, 'di ba? Yung laging pinapaalala sa atin, yung netiquette na think before you click. Mag-isip muna tayo bago tayo magbigay ng ating komento, ng ating opinion. Kung ito naman ay sa tingin ninyo wala tayong inaapakan, wala kayong naagrabihadong tao, ay wala namang problema. Pero kung ang inyong mga komento ay nakakasakit na ng damdamin, kumbaga hinanghuhusga na tayo ng buhay ng iba, kumbaga nagbibigay tayo ng opinion na hindi naman natin alam ang katotohanan at nakakaapekto, no, sa ibang tao, doon po ay may mali. 'Di ba? Nakikita natin yung iba't ibang kaso na kung saan yung ibang mga, 'di ba, yung mga bata, hindi lang bata, teenager, kahit nga matatanda, 'di ba, na hindi nakakayanan yung mga nababasa nila sa social media, lalo na kapag nabash silang maigi. 'Di ba? Kapag hindi kinaya, ayan, nagkakaroon ng epekto hanggang sa nagkakaroon na sila ng anxiety, nade-depress na sila, hanggang sa umantong sila sa hindi magandang bagay. Kaya iingatan natin yung mga pagbibigay natin ng pananaw at opinyon, lalo na kung tungkol naman ito sa buhay ng isang tao. Pero kung ito ay may kinalaman sa gobyerno para magbago yung ating gobyerno, no, yung lantaran nating pagbibigay ng pagtutol, no, at paglaban sa korupsyon, walang problema dito. Karapatan natin yun. Okay? Pero kung makakasira sa buhay, no, reputasyon ng isang tao, medyo anuhin natin, no? Kalmahin muna natin yung ating mga sarili. Okay. So dito naman, pagsasanay, tukuyin ang mahalagang detalye batay sa tula na inyong binasa. Ano ba yung paksa ng binasa nating tula? So ito ay may kinalaman sa karapatan mo bilang isang bata. Batay sa sumulat ng tula, bakit niya hinuhubog ang mabuting ugali? Bakit ba mahalaga na dapat tayo magkaroon ng mabuting ugali? Okay? Sa klase ng lipunan na mayroon tayo ngayon, bakit mahalaga na tayo ay magkaroon ng mabuting ugali? Lagi kong pinapaalala, at alam po lahat ng guro, pinapaalala to sa mga mag-aaral. Aanhin mo ang inyong talino kung ikaw ay mayroong masamang ugali. Hindi marunong gumalang, sumasagot ng pabalang sa guro, nakikipag-away lagi sa kaklase, nananakit ng kapwa bata. Hindi ba? Anhin mo yung talino mo kung hindi mo naman nagagamit sa tamang paraan. Kaya mahalaga na tayo ay may mabuting ugali. Kasi darating yung panahon, hindi ba? Kumbaga, napakalupit na ng lipunan na ginagalawan natin. No? Ano ba naman yung magpakita tayo ng kabaitan sa ating kapwa at magkaroon kayo ng mabuting ugali na upang dalhin ninyo yan hanggang sa inyong pagtanda. So ayon sa tula, bakit mahalaga ang pangarap? Bawat isa sa atin may mga pangarap tayo, kanya-kanya nga tayo ng pangarap. At hindi lang isang pangarap natin, nung bata tayo, palit-palit tayo ng pangarap, di ba? Una, gusto mo maging doktor, sunod gusto mo na maging abogado, sunod gusto mo na maging engineer. Mahalaga ito para patuloy tayong lumaban sa ating buhay. Yung meron tayong nais makamit para tayo ay lalong magpursigi gaano man kahirap ang buhay. Ano-ano ang mga karapatan ng bata na tinukoy sa tula? So maaari nyo na lamang yung balikan para hindi na natin isa-isahin. Ano ang aral na nakuha mo sa binasang tula? Para sa akin, napakalinaw doon na pinapakita yung mga karapatan natin, karapatan ninyo bilang isang bata. At katapat nito ay yung mga tungkulin nyo bilang bata na dapat nyong gawin. Okay? Kung kayo ay may karapatang makapag-aral, gamitin yung karapatan na ito para makapag-aral at pagbutihin ang inyong sarili. Diba? So para naman sa gayon, pag kayo na ang naging magulang, ay mabibigyan nyo rin, no, ng maayos na buhay at lahat ng karapatan ng mga bata, karapatan ng inyong magiging anak, no, ay maibigay at hindi sila mamuhay na sa isang napakalupit na mundo. So tatandaan nyo, kayo ang pag-asa ng bayan, nasa kamay ninyo, no? Yung ikauunlad at ikagaganda ng ating lipunan. So pag dumating yung panahon na kayo ay boboto na ng mga bagong halal na pinuno, maging matalino. Huwag magpadala sa pambobola ng mga politiko. Okay? Sunod tayo. So gumawa naman dito ng acrostic. Okay? May binigay na tayong halimbawang sagot para dito. Para sa ating ikalawang araw, okay, pang-uring pamilang, no? Tayo ay magtatalakay tungkol sa pang-uring pamilang na patakda. So pansinin natin yung mga salita na nakaitim dito. Ano ba ang ating mapapansin? Iisa ang karapatan na nasunod,
Sa 10 karapatan na nga lang ay nahirapan pang ibigay. Dalawa lamang sa mga karapatang sinabi ang hindi natupad. Sa 10 karapatan, 3 lang ang nais ko. 5 na lamang sa mga karapatang pambata ang isinusulong. Okay, pansinin natin ano ba ang ating napansin, no? Doon sa mga salita na yan. Lahat sila ay may kinalaman sa bilang. At kaugnay niyan, ano yung mga napansin mo sa initimang salita? Okay, lahat may kinalaman sa bilang. Ano kaya ang uri ng salitang ginamit sa paglalarawan? Okay, anong uri ng mga pang-uri ang nakasaad sa bawat pangungusap? Paano ginamit ang mga bilang? At ano ang kaibahan ng pang-uring pamilang na patakda sa ibang pang-uring pamilang na iyong natutuhan? Sasagutin natin yan sa mga susunod na slide. Ang inyong mga nakitang mga nakaitim na salita ay mga pang-uri. Ang pang-uri ay mga salitang naglalarawan. Maaring ang inilalarawan nito ay katangian ng pangalan o panghalip. So binigyang diin ang pang-uring pamilang na patakda. Ano naman kaya ang pang-uring pamilang na patakda? Naglalarawan ito ng bilang, dami at halaga. Isa sa mga uri nito ay ang pang-uring pamilang na pahalaga. Okay, so para sa ating pang-uring pamilang na patakda, tinitiyak na ang bilang ay hindi madaragdagan o mababawasan, sasakto talaga, no? Halimbawa, iisa ang pangarap na nais kong matupad. Walang labis, walang kulang, isa lang talaga. Okay, letter B. Ang mga karapatang pambata ay sa 10 lamang. Ibig sabihin, hindi na yun lalagpas pa sa 10 at hindi dapat magkulang sa 10. Sakto dapat. Okay, so dito naman, magtala ng 5 halimbawa ng pang-uring pamilang na patakda at gamitin ito sa pangungusap. Sunod na gawain, gawing pang-uring patakda ang mga nakasaad na pang-uring pamilang. Para sa ating ikatlong araw, tayo ay tumungo naman sa panibago nating kaugnay na paksa, ang langkapang pangungusap. Ano nga ba ang langkapang pangungusap na tatandaan mo pa ba? Okay, so meron tayong mga halimbawa dito. May 10 karapatan ang mga batang Pilipino at kailangan nating igalang ang mga karapatan ng bata. Datapwat, may ilang karapatan ang nilalabag ng mga tao. Pangalawa, kahit na nahihirapan ng aking mga magulang na paaralin kaming magkakapatid, ay sinisikap pa rin nilang mapag-aral kaming lahat, kaya naman nag-aaral kaming mabuti. Okay. So, narito yung mga sumusunod na tanong. Ito yung ating mga sasagutin sa mga susunod naman na mga slides. Okay, so ano yung napansin natin sa mga salitang nakahilig o yung mga nakaitim? Ang mga salitang nakahilig ay mga pangatnig o salitang nag-uugnay ng dalawang sugnay sa isang pangungusap. Anong uri ng sugnay ang may guhit? Ang mga may guhit ay sugnay na di nakapag-iisa sapagkat hindi ito nakabubuo ng ganap na diwa kung hiwalay sa pangungusap. Anong kayarian ito ng pangungusap? Ito ay isang langkapang pangungusap. At ano-ano ba ang bumubuo sa langkapang pangungusap? Binubuo ito ng dalawang sugnay na makapag-iisa at isa o higit pang sugnay na di makapag-iisa. At ano ang kaibahan ng langkapang pangungusap sa iba pang kayarian ng pangungusap? Ang langkapang pangungusap ay naiiba sapagkat ito ay binubuo ng higit sa dalawang sugnay, samantalang ang payak ay may isang diwa lamang at ang tambalan ay may dalawang sugnay na makapag-iisa lamang. So para lalo nating maunawaan kung ano ba ang langkapang pangungusap, narito yung ating slide. Ang langkapang pangungusap ay isa sa mga kayarian ng pangungusap. Ito ay binubuo ng dalawang sugnay na makapag-iisa at isa o higit pang sugnay na di makapag-iisa. Ginagamitan din ito ng mga pangatnig, no, bilang mga pang-ugnay. Maaring ipakita ang ganitong diagram. Okay, dalawang sugnay na makapag-iisa plus isa o higit pang sugnay na di makapag-iisa. So gumagamit ng pangatnig. Sunod, unang dalawang pangusap plus sumusuporta sa unang dalawang ideya. So kapag nga sumulat ng isang langkapang pangusap, halos kalahati na ito ng isang talata. Lalo na kung marami kang masyadong naisabihin at pakiramdam mo kulang ang mga payak, tambalan at hugnayang pangusap, gumagamit talaga ng mga langkapang pangusap. Halimbawa, may mga karapatan kaming mga bata at sa bawat karapatan ay may tungkulin din kami. Datapwat may mga pagkakataong natatapakan ng aming karapatan. Ang unang dalawang bahagi ng pangungusap na initiman o sa ating halimbawa dito ay nakakulay blue, ang kulay asul ay dalawang sugnay na makapag-iisa at ang huling bahagi ng pangungusap ay isang sugnay na di makapag-iisa. Ang pangatnig na ginamit sa pangungusap ay datapwat.
Okay, so narito yung ating paglalapat at pag-uugnay. Tingnan natin kung paano ito sinagutan. Ayan. So kasi sabi doon, ikahon no, yung ginamit na pangatnig at ibigay yung sugnay. Ayan. Okay, so para naman sa iba pang gawain, no, sumulat ng sariling pangungusap gamit ang mga pangatnig na nakasaad. Okay, at para sa inyong pagninilay, okay, basahin mabuti ang bawat tanong at pagnilayan ng sagot tungkol dito. Naisip mo ba kung bakit ka inaalagaan ng inyong magulang? Ano kaya ang dahilang bakit ka pinag-aaral? Ano ang gagawin mo kapag nalabag ang iyong karapatan bilang isang bata? Para sa ika-4 na araw, okay, ito ay nakatuon na sa inyong pagsusulit. Okay. At dito na nagwawakas ang ating aralin para sa unang linggo ng Filipino. Maraming salamat sa inyong pakikinig at magkita-kita tayo sa susunod na linggo. Maraming salamat at paalam!